Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang mga bagay po ba negatibo sa ating buhay ay nangyayari kuminsan dahil po sa ating sariling kasalanan. Ibig sabihin sila po ay parusa mula sa ating Panginoon. Maaari po, kuminsan nga ay parusa na ating sariling kagawan. Halimbawa, tulad ng sakit sa ating katawan. Kung ikaw ay naglalasing, maaari magkasakit ka sa atay. Kung ikaw ay naninigarilyo, maaari magkasakit ka sa baga. O maghirap ka dahil sa pagsusugal. O maaari iniwan ka ng iyong pamilya dahil nanakit ka at abusado ka sa kanila. Ay naialam po ng Panginoon, ating Diyos, na ang katarungan at kaparusahan ay matanggap natin sa normal at natural na paraan. Ngunit po hindi po lahat ng negatibong nangyari sa ating buhay ay direktang bunga ng ating kasalanan upang parusahan tayo ng Diyos. Tulad po halimbawa ng isang taong pinanganak na bulag sa 1 chapter 9 ng Biblia. Sa versikulo 2, tinanong po ating Panginoong Yesus na kanyang mga alagad kung sino ang nagkasala at pinanganak na bulag ang isang lalaki. Kasalanan ba ito mismo ng bulag na ito o kasalanan ng kanyang mga magulang? Sumagot ang Panginoon sa verse 3 na sabi ng Panginoon, pinanganak siyang bulag. Siya pinanganak bulag hindi dahil sa nagkasala siya o dahil nagkasala kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng taong ito. Kaya pag ginamit po ng Diyos ang mga pangyari sa ating buhay, kahit nga kamatayan, upang malahati po, mapuri malahati ang ating Diyos. Ito nangyari nga po kay Lazarus sa 1:11:4, John 11:4 ng Biblia, na mataas magitin po ang ukol sa kanyang sakit. Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa magitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Kaya po ano man ang mangyari sa ating buhay, kahit nga po negatibo, magtiwala tayo na ang Diyos ba yung kumikilos pa ang ating Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Maraming salamat.